Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa ating lahat, lalo na sa ating mga taga-subaybay. Mapipiyagan daw, tibanyo sa mga kapatid natin na mga subanin, naimbag nga aldaw, naimbag nga gabi sa Ilocos na mga kapatid natin. So, andito po tayo ngayon para po magbigay mensahe at pagpupugay sa lahat ng mga kababaihan sa buong mundo. Ang March po ay isang buwan ng mga kababaihan. Hindi lang buwan ng kababaihan, kundi buwan din ng Fire Prevention Month. So, dalawa po ang ginugunita. At ngayong araw, March 8, tayo po ay nagdiriwang ng International Women's Month. Kaugnay dyan ang pagpupugay sa lahat ng mga kababaihan, anuman ang kanilang posisyon dito sa balat ng lupa. Una ko pong pasasalamatan ang aking ina na namayapa na si Mrs. Celestina Trasmil Junaldo Pablio sa kanyang pagmamahal po sa akin bilang isang anak. At kahit wala man dito ang tunay ko na ina, si Amor Mia Ukay Sampatan, siya din ay pinasalamatan ko dahil kahit hindi kami magkasundo ay nagiging ko pa rin siyang ina. At sa lahat ng mga nagiging nanay ko, sa mga tiyahin ko, sa nagiging lola ko at sa tunay ko na lola at kapatid ng lola, at sa lahat ng mga kababaihan dito sa Tibod, sa Zamboanga City at lahat ng Tibod, kung saan man na mayroong Tibod, at kay Ma'am, sino pa na mga ma'am? Kay Ma'am Ibon Tagaton na aming manager, kay Ma'am Marma, kay Ma'am Leslie, kay Ma'am Dayang, Ma'am Junaida, at sa lahat-lahat talaga na Tibod, hindi ko na ma-mention At sa dati kong kasamahan sa trabaho sa SAC, Happy International Women's Day po. Lalo na kay Engineer Angel Parinio na siya nagturo sa akin kung paano itaguyod ang safety in health, at kay Ma'am Bibilin Tablate po. So ngayon, habang naga-time-keep po tayo, mayroon tayong ginagawa, nagabigay tayo ng message kasi hindi natin makalimutan ang lahat ng kababaihan. Lalo na yung mga nagiging guro ko dati. So madami-dami na talaga at hindi ko na talaga ma-mention, at pasensya po na hindi ko na ma-mention ang pangalan ninyo. Ang araw ng mga kababaihan po ay para talaga kay lolo, lola o kahit ano ka pa, matanda o bata. Dahil sinusulong po natin na hindi natin i-discriminate ang mga kababaihan. Kasi nangyari kasi, sinasabi pag babae ka, dyan ka lang, isang babae ka lang at hindi ka pwedeng papantayan mo ang trabaho ng isang lalaki. So ako ngayon sa harapan ng kamerang ito, against po ako dyan. Kasi hindi po tayo nagiging tao dito sa mundo kung wala po tayong nanay, kung tatay lang. Kasi yung nanay po natin ang siyang nagdala sa sinapupunan ng 9 na buwan bago tayo isilang sa mundo ito. Kaya mahalin po natin ang ating mga magulang at ang mga kababaihan, at huwag po natin silang i-discriminate o bastusin. So, para sa lahat ng mga kababaihan po, salamat po sa inyo dahil tinataguyod ninyo ang inyong mga anak, kung kayo ay nanay, at inyong pamilya, kahit paman sa lahat ng mga pagsubok ng panahon na dumarating, lalo na nung nakaraang panahon ng pandemya. Kalamitan nga dito, lalo na dito sa Zamboanga City, maraming mga kababaihan ang nagtatrabaho para itaguyod ang kanilang mga asawa at mga anak, lalo pat sila yung unang nagtatrabaho. May mga kakilala nga ako na yung mga asawa nila may sakit, ay sila yung nagtatrabaho para mataguyod nila, para magbili ng maintenance, para magbili ng bigas, at kahit ano-ano. So na-appreciate ko po kayo mismo
ng mga kababaihan kasi yung pagmamahal ninyo sa pamilya ay handa ninyong ibigay kahit kayo ay pagod. Hindi nga biro yung pagtatrabaho lalo na dito sa planta, lalo na pag night shift. Pero ginawa ninyo yung pagpupuyat para sa pamilya po ninyo. At pagdating pa sa bahay, syempre kayo pa yung nagasaing, kayo pa yung nagalaba at nag-aaruga sa inyong pamilya. So, kayo ay isa ding bayani sa ating bayan. Ano man ang ating nasyonalidad, bayani pa rin kayo. Kasi ginagampanan ninyo ang trabaho na hindi magampanan ng mga kalalakihan. O yung mga lalaki, sila yung nagagawa, nagataguyod bilang haligi ng pamilya. Pero ang mga babae pa rin ang mas may maraming mga trabaho. So, bilang isang safety officer din na nakatalaga, naalala ko dati na meron kaming seminar sa SAP tungkol sa lahat ng mga babae. Kasi lahat ng mga kababaihan, sila yung nagkakasakit. So, yung apektado yung health nila. At minsan, sila pa yung nadidisgrasya dahil sa kanilang pagod sa pagtatrabaho. Kaya dapat bigyan natin sila ng pansin at hindi natin baliwalain ang kanilang mga pagod sa sarili. At higit pa dyan, dapat maka-avail sila ng family planning. Libreng family planning para sa pagpaplano sa pamilya. So, mahirap kaya pag maraming anak. So, yun. So, may mga babae din sa kasaysayan na siyang nag-fight para sa atin. So, may mga ginagawa sila na tumutulong o nagbigay tulong sa atin hanggang sa kasalukuyan. May mga nagiging siyentista, may nag-aaral ng kahit ano-ano pa para matulungan nila ang mga kalalakihan. At yun, ang iba sa agrikultura na siyang hanggang ngayon, sinusunod yung mga nagiging pananaliksik nila kung ano ang maitulong nila na nagbunga din sa ating panahon. Hindi natin yun isa-isahin, pero kung i-research natin, kasi andito tayo sa modern times, malalaman natin kung ano ang mga papel ng mga kababaihan sa mundo at lalo na dito sa Pilipinas at sino yung mga kababaihan na iyon. So, wag natin sila pong i-discriminate kung ano ang kanilang mga nagawa. At hindi lang yan, may iba ding mga kababaihan nagiging yung unang huwes, lalo na dito sa Pilipinas, at yung mga bayani na lumalaban sa panahon ng pananakop dito sa Pilipinas, na hindi sila natatakot kahit sila ay isang babae. Nagpatuloy sila sa labanan, may mga iba nagdala ng baril, ng itak, tumatakbo, sumasakay ng karawahe o kahit ano, para lang sa pakikipaglaban para sa ating demokrasya. Kaya, saludo po kami sa inyo, bilang mga bayani, kayo na namamayapa po ng mga bayani namin. Ang mga kababaihan ay isang napakahalaga na miyembro ng ating lipunan. Minsan nga, sila yung andyan sa sektor ng mga kababaihan. Sila yung andyan sa gobyerno na nagsisilbi sa bayan. Marami ang proportion kaysa mga kalalakihan. Kaya, walang kababaihan, mas mahihirapan po tayo na gagawin ang iba pang mga bagay. Kaya wag nating sabihin na babae lang o simpleng babae lang. Ang isang babae ay isang may pusong mapagmahal sa lahat ng espeto at handa na gawin ang lahat kahit napapagod para sa kanyang asawa, sa kanyang anak. Yun ang tunay na babae. So, kung ginagawa ninyo yan, kayo ay isang tunay na babae. At kung, for example, kayo ay isang kapatid na babae na tinutulungan ninyo ang inyong kapatid na mga lalaki, kayo din ay isang mabuting babae na huwaran. Kaya't nasa kapanahunan ng Biblia, may mga babae na pinupugay, katulad na doon na tinatawag sa banal na kasulatan na si Birhen Maria at
Sino pa? Santa Ana at lahat ng mga babae sa kapanahunan ng Biblia na nagpapakita ng kanilang kabutihan. So sa kapanahunan po noon, kahit sinasabing ang babae ang siyang dahilan kung bakit nagdilinlang at naghihirap ang mga kalalakihan at ang buong sanlibutan ngayon, kahit ganoon pa man, ay binibigyang pugay pa rin. Kahit nga si Jesus o sa Muslim na si Nabi Isa ay nagbigay pugay sa mga kababaihan ng mga mananampalataya. Na-appreciate niya ang lahat ng mga ginagawa, lalo na sa kanilang pamilya, lalo na sa kapanahunan ni Abraham, ng propitang Abraham, na patriarch. So, yun, ang mga yun ay nakasulat sa banal na kasulatan. At alam naman natin yung lahat, kung ano man ang ating relihiyon at ano man ang ating paniniwala na nakasulat sila at binabanggit po sila bilang isang mabuting mga babae. Alam po namin ng mga kalalakihan na kayo po na mga babae ay siyang huwaran sa pagmamahal at pagkalinga. Sana po kung meron man kami mga nagawang mali ay patawarin niyo po kami. Yung minsan pagkamarupok namin, pero iniisip po namin na kayong mga kababaihan ay dapat irespeto. Walang dapat i-diskriminasyon. Kaya nga sa trabaho, hindi natin pwede sabihin na ay babae ka. Kaya marami kayong mga trabaho na pang babae, panglalaki na tinatrabaho din ng mga kababaihan tulad ng pagsusundalo, pagpupulis, pagiging isang membro ng firefighting department at iba pa na ginagawa. So ang mga kababaihan po ay may malaking ginagampanan dito sa lipunan na huwag nating baliwalain. At may mga kababaihan na minamahal po noon at hanggang ngayon. Ang ating ina ng ating Presidente Ferdinand Bongbong Marcos at ina ng ating pinakamahal na si Manang Amy R. Marcos Munutok, na dati pa sa kanyang kapanahunan ay sinusulong niya ang karapatan ng mga kababaihan dito man sa Pilipinas o sa internasyonal na hindi natin alam dahil hindi nakasulat sa kasaysayan. Kasi yun na nga binabatikos natin ang pamilyang Marcos. Hindi natin alam kung ano talaga. Pero ngayon, nakikita natin, mababasa natin kung ano ang ginawa niya sa pagsulong para sa mga kababaihan na ang babae ay pantay din sa mga lalaki sa lahat ng mga bagay at dapat meron nga silang mga pamana katulad din ng mga kalalakihan. Ganun yon. So, kay dating First Lady Imelda Romualdez Marcos, Happy International Women's Month. Ang mga nagmamahal sa iyo at nakikita ang iyong pagsusulong sa karapatan ng mga kababaihan ay hindi binabaliwala namin, lalo na sa aming henerasyon. Kami po ay nagpapasalamat na kayo po ay sinusulong ninyo ang karapatan ng mga kababaihan. Sa mga member ng DSWD at sa barangay, yung BCPC at BAUC o Violation Against Women's and Children Committee, kami po ay nagpupugay po sa inyo ng mga kababaihan kasi sinusulong ninyo po ang karapatan, hindi lang ng mga kabataan at mga menor de edad, kundi pati ang karapatan ng mga kababaihan. Sana patuloy na bigyan natin pansin ang mga kababaihan na hindi natin hayaan na sila ay mapapahamak dito sa ating bansa at dito sa ating lugar. Sana ang lahat ng mga mambabatas ay patuloy din na magbibigay ng serbisyo at mga programa para sa mga kababaihan para mabigyan ng pansin ang lahat ng mga kababaihan at hindi lang basta kababaihan. Ibigay natin ang tamang serbisyo, ang pagmamahal at respeto sa kanila na kanilang kinakailangan, lalo't pat sila ay isa ding mamamayan na siyang membro ng ating lipunan. Sa muli, sa lahat ng mga kakilala ko, dati kong katrabaho ng mga kababaihan, sa mga membro ng Tibod, Happy International
Women's Day ngayon at Happy Women's Month. At bilang panapos ng aking mensahe sa inyo, magbigay po tayo ng suporta sa mga kababaihan sa pamamagitan ng pagsuot ng kada Biyernes o every Friday ng t-shirt na ganito, katulad sa amin, violet o purple, para pagpapakita na tayo mga Pilipino, lalaki man o babae, o kahit ano pa ang ating gender, ay siyang sumusulong para sa pantay na karapatan ng mga kababaihan sa trabaho, sa lipunan, at sa batas. Maraming salamat! Happy International Women's Day sa ating lahat!